sumapit ang kapistahan, ay dumating sa bahay na tinitirahan ni Maria Clara at ni Tia Isabel ang maraming sisilang puno ng makakain at mga alak Europa, mga malalaking salamin, mga kwadro at piano ng dalaga. Si Kapitan Tiago ay dumating ng bispiras ng pista. Nang humalik sa kanya ng kamay ang anak ay galuhan niya ito ng isang magandang agnos na may esmeralda at brilyante na may lamang isang maliit na piraso ng bangka ni San Pedro sa dakong inupa ng ating Panginoong Hesukristo nung sila'y nangingisda. Ang pagkikita sa magiging manugang ay lubhang kainggit-inggit. Gaya ng maasahan ay napag-usapan ng eskulahan. Ang gusto ni Kapitan Tiago ay pangalanan itong eskulahan ni San Francisco. Maniwala kayo sa akin, si Francisco ay mabuting pinta kasi kung pangalanan niyang instruksyon kay Maria ay wala kayong mapapala. Nagdatingan ng ilang kaibigan ni Maria Clara at niyaya itong maglakad-lakad. Umuwi ka agad, alam mo na dito sa atin maghapunan si Padre Damaso. Nakakakating pa lamang. At nilingon si Ibarra na nag-iisip at nagpatuloy. Kayo man ay makisalo sa amin. Mag-isa kayo sa inyong bahay. Gusto ko nga sana, pero dapat akong lumagi pa sa bahay dahil baka may dumating na bisita. Isama ninyo ang inyong mga kaibigan. Sa bahay ko ay maraming pagkain kahit kailan. At saka gusto kong kayo ni Padre Damaso ay magkalinaw. May panahon pa sa bagay na iyan. Bahay ni Kapitang Basilio, binatin niya ang ilang binatang naglalakad at inanyayahan silang umakyat. Ang masayang boses ni Sinang na patakbong pumapanaog ay siyang pumutol sa mga pagdadahilan. Umakyat muna kayo sandali para ako'y makasama sa inyo. Naiinip ako rito sa gitna ng maraming taong hindi ko kakilala na walang pinag-usapan kundi manok at braha. Puno ng tao ang bahay. Ang ilan ay sumalubong para batiin si Ibarra na alam na ng lahat ang pangalan. Hinangaan ng kagandahan ni Maria Clara at ang ilang matandang babae bumubulong samantalang umuuya ng hitso. Gumagana Belen! Dahil dito'y ginamit ng manalumpati natin ang kanyang pananalita para ang ibang kalabay hindi na maghabol at ang sabi niya, Maniwala kayo sa akin. Sa mga usapin ang nananaloy ng hubakan. pero wala siyang mapapaniwala kahit na pinagpatuloy pa ang mga Romano. Matapos makainom ng tsokolate, ang ating mga kabinataan ay napilitan pang makinig ng tugtog ng piano na tinugtog ng organista sa bayan. Narinig ko siyang tumugtog sa simbahan ay gusto kong sumayaw. Ngayon namang tumugtog siya ng piano ay pumasok sa loob ko'y ang magdasal. Kaya sasama na lang ako sa inyo. Inyong sumama sa amin mamayang gabi. Si Padre Damaso ay maglalagay ng isang munting bangka. Ngumiti si Bara at sumagot sa tulong ng isang kapirasong iling na hindi masasabi ang kahulugan na kung oo o hindi. Sino iyan? Iyan ay isang pinsan ko. At yung isa, Iyan ay hindi ko pinsan. Atin ni Maria Clara ang mabibilog na hugis ng katawan ni Padre Damaso sa tabi ng mainam ng katawan ni Padre Sibila. Walang kakilos-kilos sa kinalalagyan ang malihim at malungkuting si Padre Salve. Malungkot! Iniisip ang kanyang magagastos dahil sa dami ng bisita. Pero makikita ninyong hindi siya ang magbabayad ng lahat ng iyan, kundi ang mga sakristan. Ang kanyang mga bisita ay laging sa ibang bahay kumakain. Sinang. Ayoko siyang makita mula noong sinira niya ang Rueda de la Fortuna. Hindi niya ako mangungumpisal sa kanya. Sa lahat ng bahay ay natatangi ang isa na walang ilaw at nakasara ang mga bintana. Iyon ang sa Alferez. Ipinagtaka iyon ni Maria Clara. Ang hukluban, ang musa ng Guardia Civil. Gaya ng sabi ng matanda. Ano ang pakialam niya sa ating mga kasayahan? Malamang ay nagngingit-ngit. Bayaan mong dumating ang kolera at makikita mong maghahanda iyan.